Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Meron kang stable na trabaho ngayon at napupunan nito ang pangangailangan mo at ng pamilya mo. Hindi man nito na ibibigay ang mga gusto mo, ngunit naitatawid naman nito ang pang-araw-araw nyo. Sa paglipas ng panahon, ay naisipan mong gumawa ng bago na malayo sa nakasanayan mong trabaho. Handa ka nang simulan ito, ngunit may thought na pumipigil sa'yo. Kung gagawin ko to, ano na lang kaya ang sasabihin ng iba? Isang tanong na pumipigil sa isang tao upang subukan ang isang bagay dahil baka hindi ito magustuhan o sang-ayunan ng iba. Hindi ka pa man nagsisimula ay natapos na agad ang pag-abot mo sa pangarap mo dahil masyado kang concerned sa sasabihin ng iba kahit in reality ay wala naman silang iniisip tungkol sa'yo. Masyado kang nag-overthink to the point na ang layo na ng narating ng isip mo kahit hindi naman yun totoo. Kaya ang ending ay hindi mo na lang ito gagawin at mananatili ka na lamang sa iyong trabaho kahit abutin ka pa dyan ng ilang taon at hindi naman ito ang nagpapasaya sa iyo. Sa sobrang concern mo sa sasabihin ng iba, ay natatakot kang lumabas sa comfort zone mo, kaya naman hindi ka makausad sa buhay at hindi mo maabot ang iyong full potential. Akala mo hanggang dyan ka na lang at wala kang mararating sa buhay dahil akala mo wala ka namang talento o kakayahan di tulad ng iba, kaya wala kang pag-asang umasenso sa buhay dahil akala mo sila lang ang magaling at hindi ikaw. Pues, akala mo lang yun. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng iba't ibang kakayahan at talento sa buhay upang maglingkod sa Kanya at makatulong sa iba. Meron kang kayang gawin sa sarili mo na tila napakadali para sa iyo, ngunit napakahirap para sa iba. Akala mo ay baliwala lang yan at hindi yan makakatulong sa iyo para makamit mo ang mga pangarap mo sa buhay dahil para sa iyo ay napaka-basic lang yan at hindi yan espesyal kumpara sa kakayahan ng iba. Kung titignan mo ang buhay ng mga matatagumpay na tao, mapapansin mo na hindi naman sila magaling sa maraming bagay. Meron lamang silang natatanging katangian o kakayahan na pinagtuunan nila ng lakas at panahon upang lalo pang ma-develop. Yung iba ay magaling sa gawaing kamay na kahit anong hawakan nila ay madali nilang nagagawa o naaayos at lalo pang napapaganda. Yung iba ay magaling sa pagsasalita na nakakapag-motivate at encourage sa iba. Yung iba ay mayroong makulit na pag-iisip na nakakapag-imbento ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa iba. Yung iba ay magaling magpatawa, sumulat, magluto, sumayaw, kumanta, at marami pang ibang kakayahan na kayang gawin ang isang tao upang siya ay umasenso sa buhay at makatulong sa iba. Kung magfo-focus lang tayo sa ating angking galing at kakayahan, naniniwala ako na hindi malabong may marating tayo sa buhay. Ngunit kung pipilitin nating gawin ang ginagawa ng iba, ay mahihirapan tayong magtagumpay dahil maaaring hindi tayo pareho ng kakayahan. Malaki ang posibilidad na mauwi lamang ito sa maraming frustrations at disappointments hanggang sa sumuko ka na lang at huminto sa pag-abot sa iyong pangarap. Hindi porkit nagtagumpay ang isang tao ay gagayahin mo na rin ang kanyang pamamaraan. Meron tayong kanya-kanyang diskarte kung paano natin gawin ang isang bagay. Huwag kang matakot na gawin ang isang bagay kahit ito'y tila hindi normal sa paningin ng iba dahil doon ka matututo at maaaring magtagumpay. Mahirap talagang gawin ang kahit anong bagay sa simula dahil hindi mo pa ito nagagawa noon at wala ka pang karanasan dito. Bukod pa ron ay marami ka pang maririnig na sasabihin ang ibang tao sa'yo katulad ng mga negative comments upang ma-discourage kang gawin ito. Pero once na nasimulan mo na ito, ay unti-unti kang matututo at gagaling sa bagay na iyon. Mahahasa ang iyong kakayahan at malalaman mong kaya mo pala yung gawin. Hanggang sa makita ng ibang tao ang bunga ng iyong pagsusumikap at mapapatanong na lang sila kung paano mo ito nagawa. Kung sa tingin mo ay hindi ka magtatagumpay dahil hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, ay nagkakamali ka dahil marami nang nagpatunay na mga taong walang diploma ang umasenso sa buhay. Yung iba pa nga ay may-ari ng kumpanya at amo ng mga nakapagtapos sa pag-aaral. Nung nakaraang taon ay binigyan ako ng Diyos ng desire na magnegosyo. Alam ko na kung ano ang ibebenta ko, pero hindi ko alam kung paano ito gawin. Ngunit dahil available na halos lahat ng impormasyon sa internet, ay pinag-aralan ko itong gawin. Naglaan ako ng maraming oras kada araw pagka-uwi ko galing sa trabaho
para matutunan ko ang paggawa nito hanggang sa sinubukan ko na itong gawin. May mga bagay na tila napakadaling gawin habang ito ay pinapanood mo, pero in reality ay hindi pala ito ganun kadali. Maraming beses akong nagkamali at nagdulot ito sa akin ng panghihina at pagkadismaya sa aking sarili. Maraming beses na gusto ko na lamang sumuko at itigil na lamang ang kalokohang ito. Dahil pakiramdam ko ay hindi ito para sa akin at nagsasayang lamang ako ng lakas at panahon. Ngunit dahil determinado akong matuto ay hindi ako huminto kahit palagi akong nabibigo. Hanggang sa dumating ang panahon na tila nagbunga na ang aking pinaghirapan. Dahil ayoko itong mauwi lang sa wala, ay naglakas loob akong pumunta sa labas upang mag-alok sa ating mga kababayan. Handa na ang produkto, na-prepare na ang lahat. Nakita ko na ang mga potential customer na bibigyan ko ng free sample, pero bigla akong huminto, nag-isip at tinanong ko ang sarili ko, bakit ko ba ito ginagawa? Okay naman ang trabaho ko, nakaupo maghapon sa harap ng computer habang ina-apply ko ang kursong tinapos ko, hindi pinagpapawisan dahil nasa loob ng malamig na opisina. Sapat naman sa pangangailangan ng pamilya ko ang sinasahod ko. Bakit ako magtitinda ng produkto na mabebenta ko lang naman sa mababang halaga kumpara sa sinasahod ko ngayon? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa akin? Inaamin ko, pinangunahan ako ng hiya, takot at pride sa aking unang beses na pagbibenta. Nahiya akong magbenta sa iba dahil iniisip ko na baka pagtawanan lang ako at husgahan. Na mas gugustuhin ko na lamang magbigay ng libre kaysa magbenta at baka isipin pa nila na pinagkakapirahan ko sila. Salamat sa Diyos dahil tinuruan niya akong magpakumbaba, huwag matakot at huwag mahiya. Na hindi ka nagpakahirap simulan ang bagay na iyan para matakot at sumuko lamang sa huli. Kung sakaling maranasan mo rin ito sa hinaharap sa pagsisimula mo sa sarili mong negosyo, gusto kong sabihin sa iyo na lakasan mo lang ang loob mo at huwag kang matakot. Nandyan talaga ang hiya sa simula dahil lalabas ka na sa comfort zone mo, pero naniniwala ako na ma-overcome mo rin yan. Ganyan talaga halos lahat sa simula, may kaba, pero sa kalaunan ay masasanay ka na lang. Alam nyo ba kung anong naramdaman ko nung unang beses na may nag-order sa paninda ko? At pagkatapos ay sinabing nagustuhan niya ang in-order niya? Mas masaya pa ako dun kaysa sa tuwing sumasahod ako buwan-buwan o nakakatanggap ng bonus sa tuwing matatapos ang taon, kahit magkano lang naman ang binili niya sa akin at malayong malayo ito kumpara sa arawang sahod ko. Doon ko na-realize na hindi pala ang pagkakaroon ng malaking sahod ang sukatan ng kaligayahan ng isang tao, kundi ang magawa niya ang gusto niyang gawin sa buhay na magiging kapaki-pakinabang para sa iba. Baka nandun ka rin sa ganoong sitwasyon na meron kang gustong gawin pero hindi mo magawa dahil kailangan mo yung sahod mo para makasurvive sa araw-araw. O meron kang gustong gawin pero natatakot ka sa sasabihin ng iba na nasisiraan ka na ng ulo. Na bakit mo ipagpapalit ang sahod mo para sa walang kwentang bagay na yan? Nagpapagod ka lang at nagsasayang ng panahon. Kung pumasok man sa isip mo ang mga bagay na iyan, ay labanan mo ito dahil wala itong maitutulong sa iyo. Mahahadlangan lamang nito ang mga bagay na gusto mong gawin at subukan na magiging dahilan upang hindi mo maabot ang mga pangarap mo. Hahayaan mo na lang bang isantabi ang mga bagay na gusto mong gawin dahil lang sa sasabihin ng iba? Tandaan mo na may isang buhay ka lamang dito sa lupa para magawa mo ang purpose mo sa buhay, kaya wag mo na tong sayangin sa kakaisip kung ano ba ang masasabi ng iba. At kung sakaling pag-isipan ka man nila ng hindi maganda, may magagawa ka pa ba? Kontrolado mo ang pag-iisip mo pero hindi ang pag-iisip ng iba. Isipin mo na lang na halos lahat ng matatagumpay at kilalang personalidad ay hindi rin ligtas sa kritisismo ng iba. Halos lahat ay may mga tinatawag na basher na kahit gumagawa sila ng mabuti at tumutulong sa kapwa ay may nasasabi pa rin ng ibang tao sa kanila. Pero dahil hindi sila nagpapa-apekto dito, ay nakakapagpatuloy sila sa kanilang purpose at misyon sa buhay. Sabi nga sa Biblia, nang makita ng mga tao si John the Baptist na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, ay sinabihan nila itong sinasaniban ng masamang espiritu. At nang dumating ang Panginoong Hesus at nakita nila itong kumakain at umiinom, ay sinabihan nila siyang matakaw at lasenggo. Nakita nyo na kahit gawin mo man ang isang bagay o hindi, ay may masasabi pa rin ang tao tungkol sa iyo.
Kaya huwag ka masyadong concerned sa sasabihin ng iba. Tandaan mo na hindi lahat ng tao ay magugustuhan ka at ang iyong mga ginagawa. Kaya nga, huwag mong isipin ang sasabihin ng iba at magpatuloy ka lang sa pag-abot sa mga pangarap mo. Katulad nitong ginagawa ko ngayon, nung una ay ayoko ring magsalita sa harap ng kamera dahil una sa lahat ay ayokong pinapakinggan at pinapanood ang sarili ko at pangalawa ay baka sabihin ng iba na feeling vlogger ako. Pero kung nagpadaig ako sa takot at hiya at masyado akong concerned sa sasabihin ng iba, hindi ko sana ginagawa itong pagbablog ngayon. Bakit ko pa ito ginagawa kung sa bandang huli ay mababash lang din naman pala ako? Pero dahil gusto kong ibahagi ang aking mga karanasan dito sa ibang bansa sa aking mga kababayan na kapwa ko OFW o nagbabalak pa lamang mga ibang bansa, ay nagpapatuloy ako kahit anuman ang isipin o sabihin ng iba. Kaya ikaw, naniniwala ako na meron kang angking galing at kakayahan na pwede mong magamit upang ikaw ay umasenso sa buhay at makatulong sa iba. Huwag mong hayaang hindi ito maabot dahil lamang sa kung ano ang sasabihin ng iba. Gawin mo na yan at huwag ka nang magsayang pa ng panahon. Kung nakarelate ka sa videong ito, i-comment mo naman sa baba kung ano yung gusto mong gawin outside your comfort zone pero hindi mo magawa dahil natatakot ka sa pwedeng sabihin ng iba. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang ating usapang reality. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!